And hello guys, welcome back dito sa ating YouTube channel. No? So ayan guys, napakaseryosong usapin ito kasi tungkol to sa ating bansa and talaga namang pati yung presidente natin guys, si Bongbong Marcos is naguluhan dito sa gentleman agreement na yan. At talaga namang hindi pala documented ito. Ngayon guys, yung mga tauhan ng dating presidente, talagang hugas kamay na silang lahat, no? Yung iba nagsasabi merong agreement, yung iba nagsasabing wala naman daw agreement. So ngayon guys, talagang nagkabuhol-buhol na ang mga pangyayaring ito, kaya siguro itong mga Chinese na to ang lakas mangharas dito sa ating bansa, dito sa ating teritoryo. So hindi natin alam kung ano ba talaga yung agreement between the former president at sa mga Chinese government. So ngayon panonoorin natin tong video from PTV Philippines. Pero kung gusto niyo ng ganitong klaseng content guys, huwag kalimutan mag-like, share, and comment dito sa ating video and paki-subscribe na rin. Horrified sa umano'y gentleman agreement sa West Philippine Sea sa ilalim ng nakaraang administrasyon. So ano kayang agreement to? Bakit hindi dinisclose sa taong bayan? Si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na nagulat siya sa balitang nagkaroon ng sikretong kasunduan sa pagitan ng nakaraang administrasyon at China kaugnay sa West Philippine Sea. Magkakaiba umano ang sagot ng mga opisyal ng nakarang administrasyon kaugnay dito. Kaya naman makipag-ugnayan na rin si Pangulong Marcos Jr. sa China para linawin ang issue. Yan ang ulat ni Patrick De Jesus. So ito na nga guys, di ba? Pag oras na nabuko na yung mga sikreto, so yung mga opisyales talagang hugas kamay na. So hindi mo na alam kung sino yung nagsasabi ng totoo at kung sino yung hindi. So wala ka nang makitang tao na pwedeng tanungan directly kung ano ba talaga yung nangyari sa gentleman's agreement na yan. I am horrified by the idea that we have compromised through a secret agreement the territory, the sovereignty, and the sovereign rights of the Philippines. Ito ang reaksyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa umano'y nakakabahalang gentleman's agreement sa West Philippine Sea, partikular sa Ayungin Shoal, kung saan nakaistasyon ang BRP Sierra Madre. Sabi ng Pangulo, tila na kompromiso ang soberanya ng bansa at karapatan ng mga Pilipino. Muli naman niyang iginiit na wala silang alam patungkol dito, kung saan kinausap na anya ang mga opisyal noong administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte upang linawin ito at iba-iba raw ang naging sagot kung may naging kasunduan man. Pwede bang magkaroon ng agreement na wala namang katibayan? So itong ginawa ni Bongbong Marcos guys, ng ating presidente, dapat lang talaga na questionin niya yung mga dating officials ng nakaraang Pangulo, kasi sila yung may pakana nito kung bakit nagkagulo na dyan sa West Philippine Sea. Hindi ito susundin. There is no documentation, there is no record, we were not briefed when I came into office. Walang nagsabi sa amin na merong ganung usapan. Siya yung presidente, so siya yung dapat masunod ngayon. We're trying to really, up to now, because from the former administration, iba-ibang sagot eh. Sabi ng isang opisyal, dating government official under the previous administration, there's no such agreement. Sabi naman ng isa, no, there is, and we should honor it. Sabi naman ng iba, maganda yan. Sabi ng iba, hindi maganda yan. Hindi pa namin alam kung ano ba talaga yung agreement na yan. But, kung ang sinasabi sa agreement na yan na kailangan tayong magpermiso sa ibang bansa para gumalaw sa ating sariling teritoryo, ay mahirap siguro mahirap. Ibang usapan na po yan. Tayo mismo sa sarili nating bansa, tayo yung hari dito. Tayo, walang sinumang may karapatan na kontrolin kung ano mang yung gustong gawin natin sa ating bansa. Dapat talagang aksyonan ito ng ating presidente kung ano ba talaga yung nangyayari sa gentleman's agreement na yan. Baka kasi isang araw kukunin na lang lahat ng China kung anong meron sa atin.
So dapat talaga dyan imbestigahan kung ano man yung dapat imbestigahan at dapat may papanangkutin kung sino man dapat ang managot dito sa agreement na to. Ganyang klaseng agreement. Nakipag-ugnayan na rin anya sa Embahada ng China upang alamin ang sinasabing sikretong kasunduan. We are waiting for Ambassador Wang to come back from Beijing na umalis siya, and I asked to see him. Baka siguro sa pagbalik na. At ipaliwanag niya, sino bang kausap mo? Sino ba talagang kausap mo? Anong pinag-usapan ninyo? Anong pinag-agrihan ninyo? Was this an official thing or was it a personal thing? Ano ba ito? Dahil wala kaming record. Kahit saan ka tumingin, walang record. So sikretong ginawa lahat ito. Bakit nila ginawa? Kung gagawin man nila, ba't pa nila ginawang sikreto? Nakakapagtaka nga eh. Kaya it's not a good situation. Dapat talaga dito guys, no, kung mapatunayan man kung sino yung may kasalanan dito, dapat talaga mapanagot sa ating batas. Imagine niyo guys, no, baka yung ginagawa nilang sekreto o yung gentleman agreement na yan, binibenta na pala tayo sa China. Nagiging pahirapan ang mga nakalipas sa resupply mission dahil sa patuloy na panggigipit ng mga barko ng China Coast Guard at paulit-ulit na water cannon na dahilan ng pagkasira ng resupply vessel na unay sa May 4 habang ilang tauhan rin ng Philippine Navy. Kawawa talaga yung mga PSG natin dyan guys. Sugatan, kasunod naman ng kauna-unahang multilateral maritime cooperative activity sa pagitan ng Pilipinas, Estados Unidos, Japan at Australia sa West Philippine Sea. Sinabi ni US National Security Advisor Jake Sullivan na asahan ang karagdagang joint patrols sa South China Sea. Nakahanda rin anyang madagdagan ang mga kalahok na bansa. Ang Philippine Navy bukas sa lahat ng oportunidad na mapalakas ang operational readiness ng Pilipinas kasama ang mga kaalyadong bansa. Dagdag ng Navy, ang maritime cooperation ay bahagi ng Active Archipelagic Defense Strategy at naval component ng Comprehensive Archipelagic Defense Concept. Ang mga aktibidad gaya ng MMCA ay pakikiisa sa pagpapanatili ng regional peace and stability. Samantala, itinuturing ng Armed Forces of the Philippines na isang national security concern ang ulat ng umano'y recruitment sa mga part-time military consultant ng mga firm na natrace sa China. Iniimbestigahan na ito ng AFP at kung may sangkot silang mga tauhan. Kung meron nga po talagang personnel na meron na i-divulge na any information or na-leak na information in terms of the military. So we're considering this as a national security concern. So it's actually a fusion po of efforts between interagency po. So nakikipagtulungan po tayo sa iba't ibang ahensya tungkol. Dapat dito sa AFP guys, dapat internal cleansing para masala kung sino yung mga taksil sa ating bayan. Posible namang target ng umano'y recruitment na makakuha ng mahalagang impormasyon sa AFP. In terms of internal internal data from the armed forces. So kung ano man po nga yung malik na information, sabi nga nila, data is the new currency, data is the new oil. So that's really what they're into, no? Kung ano po yung information that they can make sense of. So yun po yung magiging target nila, and of course that is also what we are trying to prevent.